I will go, and wherever you lead, I will lead. Your people will be my people, and your God will be my God. Where you die, I will die, and I will be buried. May the Lord do this to me, and even more, if anything but death separates you and me. Heavenly Father, agyaman kami, ikan kalahin na panagiat at dam, itutunggal na sa kanyami, pakaramanan, di panakaibasa, tayo na santuan na surat mo. At Lord, dawadan mi, na ipaay mo kating guidance nga nananahin ni Espiritu Santo, nga manifest, itunggal na sa kanyami, kat Apo, ma-absorb di ka din mensahe na dito nga sa om. Kat Apo, ililid mo man, ikrus mo, dito na lupoy nga dipan mo, kat Apo, siya kabitiya, at parang Lord, siya kabitiya, pakita siya, so, kalagibing na gundaway. Dayawan na kawa po, kat amin na ipinidawat ni Pinagan ni Jesus. Amen. Okay? Tugaw tayo? Iti libro ni Ruth, it is one of the only two books in the Bible nga naipanagan iti babae. Anya garot di maisa? Esther. Amen. Ang muda niya. No, basbasalang ganyan di nagan iti books in the Bible. No, that tayo nga Filipino nga very strongly influenced by the Spanish. Kat nahilig tayo iti name pa lang. Ang mo tayo na niya iti bana, niya iti sex na niya. No Maria, ang mo tayo nga babae. No Mario, ang mo tayo nga lalaki. No basahan iti Bible, maikaw kayo siguro apay nga duduwa lang ganang di babae. Dito kat nakikita iti nagan di books iti Bible. Kas lang nga nagaduda. Di ba, kumahan nga babae nagyay, lalaki nagyay. Duduwa lang iti books iti Bible na naipanagan itinagan ti babae. May isa ni Ruth, and the next is Esther. Nya ket iti libro ni Ruth, it is a 4th chapter ababalan, a 4th chapter book. Yeah, that tells us about the story of an amazing woman. Yeah, a beautiful love story. Magmagagap lang ni kaubing ko na ito, kasi lang matak lang yung panunod ko, nag-asawa na ni Boaz. So, di kayo lang. So, lang mag-gawin yung istoryahan na hindi niya. So, pinasbasa pa ito, hindi napalabas nga aldaw. Diyan ko nga nakita na, at kaya ti takil nga lesson nga maadal tayo, itibiyag, paka-istoryahan, itibiyag na root, kinikatugangan ng Naomi. Yan. Kito kikitaan tayo, kaatuan nga nagsusari iti Book of Ruth as a reference, it is discussed na lesson or topic about redemption. Yan, kapo iti panaka-redeem iti Lote or iti daga na kanya iti natay na asawa ni Naomi. I-relate naman lang iti trabaho ni Redeemer niya. Kapunta, nakitaan tayo iti ni Ruth ket isu iti great-grandmother ni King David. Nya, so na nagdakkel iti contribution na iti pikul nga pakaistoryahan iti Bible. Ket unada kay iti Ruth ni Joseph, so iti nagpinmakder nga as biological father ni Jesus. Ket nagapumat laeng iti kapututan ni David. Yan, so nga more of the sharings nga mahususari di book iti Ruth, they're telling us about the story of redemption. Yeah? Kaya nakitaan tayo kami, that yung statement actually is the statement of Ruth pinikatugangan na. So, istorya tayo lang ang kailan. Yan. So, yan tayo, tatang masurutan tayo, nagiti nagduma nga sumarunong nga topics. Yan. Iti yung book nga sarunwan iti Ruth ket Judges. Yan. Kalpasan ti panagtulay nagiti upo iti Israel, nagkaroon iti famine. Yan. Grabe nga panagrigan. Ket gapo iti kinarigan, nag-decide ni Elimelech, asawa ni Naomi, nga mapanday joy Moab. So from Israel, nagtalias at napanday joy Moab. Kat nagyanday joy iti 10 years. Yeah? Kat iti 10 years nga pa nagyanday joy, Naomi kini Elimelech, iti pumanod ng Israel, at dati duwangan nakta. So naghilyon kini Malon. Yeah?
So ngay dinmanon tayo di Moab within that 10 years, kiliyon kinimalon kat nakiasawa da kadagiti babae nga taga Moab. So nga Moabites woman ti pangnaganda ni Ruth niya taga Moab suna. Ni Gileon inasawa na ni Ophrah, ni Malon inasawa na ni Ruth. After 10 years nga panaganda di Moab kat natay ni Elimelech, asawa ni Naomi, natay na lang ti duwa nga anak na. So nairaman di asawa ni Ruth nga ni Malon nga natay. So nabalo da nga talo. Tagtag na damag ni Naomi nga binilisyonan ni Apo ti apit dagiti taga Israel. Yeah? So there's a great harvest that time. But medyo Moab, marigakan dapat tayo. Siyempre kasi nung nag-source out, iti pangbiyag da, nung kasi natin masustain da, iti pagbagida. So nga pinadamag niya ni Naomi, plano isuna, nagsugli ijay Israel. Kat intulog dagiti duwa nga manugang na. But on their way, nagsugli di Israel, kinuna ni Naomi kanyada nga agsugli kayo kadagiti naganak kayo. Panawan na po makita yung ikinarigat ko, pinaybayandap ni Diyos, kunanan. Kunada ininsista nga kunadang suhaan, sumurot kami no, nyaman ti papanam. Again, inpilit na, nga agsugli kayo, kadagiti naganak kayo, haan nga siya ti makalakpwet, dapat hindi kasabit, makasawa kayo manen. Kunada niya, actually insight na pa, baga na nga, numan anya ko matiga po nga sumuro kayo man yan at natayan nagigyan na po nga asawa yun kuna na pa'y numan pa'y aganakat at rabi apay makauray kayo kadingin gana nga dumakad nagiging anak ko tapos asawanan nyo manen kasi insight na nga kinarigat ti possibility no ipilit na nga sumuro kanya na kat ti Ophrah tinangag na, jay advice ni Naomi kat nagpakatay suna nagsugli, jay Moab. Yan, nung ni Ruth, kastoy din baga na kinikatugangan na. Yan, jay Ruth 1:16 to 17. Kasta insumbat na kinikatugangan na, nagibalikas isuna iti tulagan niya, iti covenant. Not just between her, kinikatugangan na nutigat, karaman kini Apo Diyos. Takunanan nita, your God will be my God. So, siya tinangyari. So, kaputahan nga mapilit ni Naomi nga papanawan ni Ruth, nagbuyog na nga nagsugli jay Israel. Kaya hindi makadanon tayo jay Bethlehem, na-recognize ni may isang babae ni Naomi. Kaya kunana, tayo nakati ni Naomi. Kunana, yan. But then, Peter lata, yung puso ni Naomi nga ipagbaga na nga pinaybayan, iso na yung Diyos. So, ngayon correct na yung babae. Kat kunana, handa ka wagan ni Naomi. Kasi ni Naomi, tika kasawa ni Herview, gentle, pleasant, or gentle. Awagan na Timara. Timara, tika kasawa ni Hebrew, Peter, kapunta mo na pinmanawag ni Israel nga full. Napunpunno, natag, supliak na empty. So, naawagan ng Timara, haan nga Naomi. Sino tagnagan Mara dito rin? Awan. Napait, kaya ang kaya sa awal diyan. Kasi siya, nangyari niya, kaya hindi nakasuplida dito Israel, lupas din istorya. Hindi nakasuplida dito Israel, mangrugin hindi panagani. Nagpakada ni Ruth niya, alangan mo nga mo'y buyahin na nga makain na nga doon ang katugangan. Siyempre, bakit ni katugangan na nahan nga makatrabaho? Nagpakada ni Ruth nga mapan nagtrabaho kadagiti talon. Nga ti obrahen na kat mapan nagpidot kadagiti mag-rig-rig nga dawa. Nga, magpas nga gani, nagiti nga ani. Amon nga maiwasan nga dati matinag. Kat ichay nga nagrugiso na, kumbaga matatakot naman nagsagibo. Kaya, di subiyaya di pinanawan, dahil napas ka nag-reaper. Siya inararamid na. Kahit ichay nga na-admire iso na dagiti Israelites niya. Handa nga kinita di pagka-widow na. Handa nga kinita di pagka-foreigner na. Ichay nga land, ipakita na di tinahambon kang kinagagit na. Kahit ichay nga na-admire iso na. Until such time na nagamamot ang ni Boaz. Ni Boaz ka, timaking bagi di talon na nagubraan na. Kaya ginagawit sunayin, pakamunan kinikatugangan na without knowing na ni Boaz at kabagyan gayang ni Elimelech nga asawa ni Naomi.
nung ni Boaz kaminhan, nga isuna iti kangrunaan nga adaan iti karbangan nga manggatang iti sanikwa ni Elimelech. Iso nga na pan na tinawat, iti kangrunaan nga makin ada iti karbangan na nga manggatang, no gatangan na, iti kondisyon da, no gatangan da ita, karaman ni Ruth nga asawaan. Kat minati kayat jay dati karbangan na, iso nga, di sumaruno kanya na ni Boaz. And that's the end niya, nag-asawa da ni Ruth, kat na-redeem iti lote nga kanya iti pamilya ni Elimelech nga may pahay kada kilyon ken malon niya. Kasi iti tayo kaming nga diay, as awang nga iti karbangan iti babae, iti widow. Awang karbangan iti babae nga karoon iti property. Masapol nga da iti asawang, tapno mainagan kini asawang iti property, tapno makunang na kanya yung duwa. So that's the situation. Yan, kaya ipakabuklan na the 4 chapters nga adda di ayan ti libro ti Ruth. Kat nadaditahan nyo, mayat nga basbasahan di ay niya. Siyempre, sinurkat ko, dalagay na tumagaan kung ano ibagay siya. And may sapay niya nga nakabiglaan, hindi basbasahan about Ruth. Na bros ko iti sharing ni John Maxwell. Sino makinamang mo ni John Maxwell? Amen. So may isa rin nga sikat nga pastor niya in America nga ato iti susurat nga books kangrunaan iti topic about leadership. Even the book of Ruth inusap na gaya iti may nga inaramid na nga article niya nga published na iti 2015 nga title na Leadership Lessons from Ruth. Leadership Lessons from Ruth. Katagda italunga points kay highlights na nito niya nga kunana dyan mo na do what you know is right, not what looks right to others. So this is referring niya dyan the decision ni Ruth, dyan di Karina, kini katugangan na, yung pagana dyan verse di mo na binasa tayo tayo, 16 to 17, na amo ni Ruth, na isudiyay di gusto para kanya na. Amo na kan patyo na isudiyay gusto, nga rumbang karamitin na para kanya na. At isudi pinili na nga inaramin. And may kagwa nga point ni John Maxwell, dyan the leadership lessons from Ruth ngayon na article na following your heart with integrity can increase your influence with others. Yeah. May inayin mo dito yung pa na kinahumble, kina-hardworking ni Ruth. Yan, no, kasalo na ipakita ka ni Israelites. During that time kami, no, daman ni karigatan iti status na, civil status na niya during that time kay widow. Nagingon ang karon tatay awan ti karbangang nagkaroon iti property. Kaputahan nga mabali nga mainagan iti may isa nga babae nga property. Kat no may isa ka nga widow, awan ti mangi-represent ka iti komunidad. Yan. Gusto nga nung mapansin nyo, iti nakasulat iti Bible, ikatwan nga bilbilangan na lalaki. Uri dyan ti panagpakan ni Jesus niya, iti adong grupo, yung baga na lang iti nga bilang kan lalaki, ang nangayin bilang iti ubing kan babae. So, kasi karigat ti panawen, iti niya, kasi karigat ti sitwasyon ti may isang widow. Aside from being a widow, na narigat ang sitwasyon na kinirod, may sampay iso na ng foreigner. Yeah? But then, ang nga kinita na ito, inaramid na, nangyag ang muna nga Reuben, and we can see the result that it really increased her influence to the Israelites. Yeah? Nakita na, at in-admire na diya nga ugali na. And may katalong points ni John Maxwell, hindi yung topic na, that remember to be humble and keep working as God blesses you. Dati kat may inahin ba, di ugali ni Ruth, hindi na-admire sa na ni Boaz, inikan na, binindisyonan na, inikan na hindi makan, kasi napay kating gagara na nga, kuna napay katagay kapapit, medyo gagara yung nagitinag, katagay dawa, at no, at pitutin na. Nya, kata, no, hindi siguro kaagwan, no nakita na nakasyayan, nga dati tumulong kay Kwada, and they will stop, and dapat din
tumulong. But then, ni Ruth, makita tayo nga, yung tuloy na natagal ng obra, hingga na nga ng pas, hindi panagaani. Amen? Kaya, tatangal daw, I want us to look at the story of Ruth in this way. Yeah? A story of a woman who displays a beautiful example of how can God take a hopeless situation and turn it into something glorious. Amen. So, ang title ni sharing ko dagta is God is moving. Amen. God is moving. Pasaksan nga tugteng hindi panunod tayo, ngayon ito marigatan tayo, tiyag na kasama or struggle, hindi pa nagbiag tayo. Kaya mabalik ko na rin tayo nga binaybayan dati ni Diyos. That's the right statement in baga ni Naomi, yung mga nanay, kinarigat niya. Stati mismo nga in baga na. Makita tayo, yung baga na mismo, yung Ruth 1:13. Yung baga na talaga yan, manugang na. Ako na, would you be willing to wait for them to grow up? Dahil kung di pagbagat na tayo nga nung aganak, isunat at tangarabi. O rayon na kati nga dumakal. Dahil kati di makalapay, tagnan kastan at makiasawa kayo manen. Nana, no, my daughter, my life is such too bitter for you to share because the Lord's hand has turned against me. So, hindi clear na binaybayan ni Sunay ni Diyos. Yan. Nalabit mo na tayo magtiagda in this situation. We will be thinking, say, yan, nakas ni Naomi. Actually, already dinalpasin nga nagsapatao, imbaga ni Ruth, yan, imbaga na, nag-promise sunod, doon yaman ti papanag, mapanak mo, kahit Naomi kita, parehas din promise na, hindi promise to hindi husband and wife, no, kasarda niya, till death, do us part, manana, ni Ruth maglaan. But after that, niya hanlat na nakita ni Naomi, tigaraw ni Apo. Actually, inulit naman din, enjoy Ruth 1:20-21. So, dito yung magbagat na nakita iso natin may isang babae, i-corporate na. Don't call me Naomi. Call me Mara. Gapunta ti kaya nasawan ti Mara nga naman Peter. Gapunta, kasyay ti inpay ti Diyos kanya na nga, kasasaan, binaybayan iso na ti Diyos. Yan. But then, hana nga nakita nga ni Apo Diyos kit aggargaraw. Kasano nga makita nga ni Apo Diyos kit naggaraw iti biyag ka. You know, God is moving by answering our prayers mysteriously. Amen? Enjoy pa lang pinagsapatan ni Ruth kat nakita tayo, tigaraw ti Apo, itibiyag ni Naomi. God might answer our prayers through someone else in our life. Or He might answer our prayers through tragedies and losses. Yeah? So lately, ma-realize tayo na apay nga, question na rin tayo, apay nga nangyari ni Kristo nga trahedya. Apay nga nabukaw kanyang itikas to. Lately, we will realize nga it's a blessing from God in disguise. Amen. That God answers Naomi's prayer by giving her Ruth. Yeah? I-Ruth ka kasawan iti Hebrew kat compassionate friend. Yeah. So kastoy magdal ti mapagpanunod mo, na kung pa naman binaybayan na samad ka ni Apo, i-check mo ba si tibiyag mo, baka dati Ruth ngayon pakailangan ka. Amen? Sino nagyang dati Ruth na nito eh? Praise God. Nagrugi panagtrabaho ni Ruth sa gitalo ni Boaz, makita tayo nung kasanungan nagaraw ni Apo itibiyag, dangat katugangan. Man, from being a widow, during the time, dinibagat na tayo nga, karigatan na sitwasyon, kagbalin na widow, kapuntawan iti mag-represent ka iti komunidad. Yeah? In last previous 2 Sundays, it is sharing tayo with, in-share kanya tayo ni Pastor to be strong. And to be strong, this is a command. Yeah? It's a command, not a suggestion. Kapunta kaya tayo nga, kaya tayo magkansaan, aglabas tayo lang ng aglabas, kasi kininaw king, atay nga niya tayo, aglabas tayo lang naman lang iti struggles, iti panagbiyak. Kahit nung mapanunod tayo ito, iti kasla iti napanunod ni Noemi, kung na tayo nga binaybayan na tayo ni Diyos, please be reminded of God's message to you. God's moving
and He is answering your prayers in unexpected way. Kasi kinunanay dyan Isaiah 58:5 verses 8 to 9. Nga tingunan niya ako Diyos nila. For my thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways. This is the Lord's declaration. Tuloy tayo kinay. For as heaven is higher than earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen. Antay mo mga limitaran, noon niya kabailan ni Apo nga ramigan, hindi pa nagbiag tayo. Isumahan ko mga baling na lampay niya, naging struggles tayo, hindi pa nagbiag, hindi pa nagre-real tayo, tapos hindi ka takot sumarnan tayo nga kayaw ni Apo Diyos. Amen. Ituloy nila tayo sa nga tayawin. Maikadwa, mauni nga points to, that God is moving, that God is moving by giving purpose to our lives. Amen. Nagdalang tayo yung trials, nagdalang tayo yung struggles, tapos kinunaktan tayo. But don't you know that God has a purpose? No man minsan mo open yung palubos na nagdalang tayo yung kapatalasan. You have a purpose regardless of what lies behind you. Although your confidence might be wavering, but your calling is stand. Pwede yung statement kung nagabukin ni Brittany Ras, may isang writer yung crosswalk.com. At the situation ni Ruth, hindi makasangkot na yung Bethlehem kung nag-regard during that time, kasi pagkat that time. Unlike na may kapunta may sa iso ng widow, but then may sa iso ng foreigner. Awan tiyak ako muna, kita nga lugar. Iti immediate remedy iti niya, dahil iti nagkasangay nga panunutin during that time. Iti immediate remedy kag iti balo iti uumping. Siyempre, mapapapitawanan ang nagbalinda iti nga ramigandan. Iti immediate remedy na iti kahit they will fall into prostitution business tapno lang makasurvive ka. Yan, kapag karoon ti kinarigat ti sitwasyon ti may sana widow kas kaya iti masansan nga pagbalinan na iti uumping na widow. But then, ito'y makita tayo na sa bali iti naramid ni Ruth. Yeah? Instead of amuna, noon niya ti sinurot na. Amuna noon niya ti inaramid na. Makita tayo J. Ruth chapter 2 verse 2. Yeah? Noon niya iti inaramid ni Ruth. So, di tayo nag-review na niya. Nagpakada kini katugangan na nga mapan ag-gather iti grave ti asino man nga mangipalubos. Very hopeful iso na niya. Asino man nga mangipalubos nga ramidan na iti kasyan. Nga pito iso na nagpapimarigreg nga dawa iti uwit. At pinalubusan iso na ni katugangan niya. Meron katit na yanak binmakal ni Jay Moab. Taga Moab pero iso na. Tinanon Naomi Jay. So nga nagamamudat kini Malon. Kahit mabalik siguro nga prior, di pa nakiasawa na kini Malon, kahit napagas na itinagdayaw kini Kemosh. Ni Kemosh, kahit isutibig Diyusen, nagiging taga Moab. At dati may sagaling nga nabasa niya na the topic natin, Are you Naomi? It's a direct message for the mothers niya. Kasi dito ipakpakita na niya na how come na ni Ruth kat pinili na nag-serving iti Diyos ni Naomi. So muna na yung nagsurat yung article na labit ni Naomi, kinaskasabaan na ito'y na manugang na kat pinungag. So na di saludsod nga, Are you Naomi? Saludsod man kadagiti babae tata. Are you Naomi? No, lang ti manugang nyo, orahin yun. Dato ti manugang nyo, I think it's good also to do. What Naomi did. So, iyawan sa banin noon, hindi pa nang-share naman, hindi pang mati na, hindi manugang na. Kaya dito nga makita tayo, na amo ni Ruth, kaya nagtalag iso na, nga dati purpose ni Apo, hindi pa nagbiag na. So nga, instead nga, fall iso na, hindi kang runaan, nga aramidan, nagitiwido, pinili na, nga pagserbihan ni katugangan na, iti abot di kaya na nga aramidan. So, di pa nagtrabaho na enjoy taltalon. Amen.
iti last chapter na iti libro ni Ruth, makita tayo niya, kas ano ti bunga, iti panagaraw ni Apo, iti biyak ka ng katulangan. God gives meaning to their lives. God gives purpose to their living. At the purpose ni Apo, yan yaman nga kabadasan tayo. Nalalit at dati tayong marigatan tayo, nung mabalimbag nga iso, iti wagas na, tapno mahasa tayo. May prepare tayo, iti nasaysayaat. May prepare tayo nga nasayaat, iti adda kayo sa gana nga purpose, iti panagbiyak tayo. Iti last Friday, I am encouraging everyone to come every Friday night. Iti last Friday, nagpintas ni sharing ni Ma'am Evelyn. Yeah? At dati na-share na kanyaming ako na adda iti gap between yung panagkararag tayo, kaya iti sumbat ni Apo Diyos. There's a gap. Yeah? Titawag na rin ang gap kat waiting period. Yeah? Kat during that waiting period, ijay nga maala tayo, iti valuable lessons. Yeah? Nga maalam tayo. The lesson, syempre, maalam tayo. Kaya maalam tayo, iti valuable lessons while waiting, no apay nga, in palubos ni Apo nga aguray tayo, sabay na nga itin, sumbat, ikararag tayo. Amen? So nga, adda itin sa gana ni Apo, na plano, itutunggal may sa kanya tayo. If you never know, if you didn't know, God knows us by name. Amo ni Apo Diyos, ultimo bilang tibok tayo. Oray tatay nagsagay-say tayo tatay sa pamunan ng manutin natin. Ang amo na tayo launay ni Apo Diyos. Kaya adda itinasayaan nga plano ngayon sa gana na ititunggal may sa kanya tayo. Gusto nga iti tiyempo nga kunaon na marigatan ka, hantay ko malipatan. Yeah? Nga adda itinasayaan nga purpose wano plano ni Apo na para kanya tayo. Kasi kinunanay Jeremiah 29 verse 9, one of my favorite verse. Yeah? For I know the plans I have for you. This is the Lord's declaration. 29 verse 11, sorry. For I know the plans I have for you. This is the Lord's declaration. Plans to prosper you and to give you a future and a hope. Sabali. Yan. So, sabali niya nakasanayan kaming verse. Yan. So, makita tayo niya. Ito yung pakistorya, itibiyag, Ruth kini Naomi, no kas ano nga nagtrabaho ni Apo Diyos. Kas ano nga sinubatan ni Apo Diyos, ikararagda in unexpected way. Yeah? No kas ano nga inbanag ni Apo, nga adda kayo ti purpose, iti nga pasamak iti panagbiagda. Kas kinunagtatay, ni Ruth iti nagbalik nga great-grandmother ni King David. Ni King David, one of the greatest king nga nagbalik nga ari iti Israel. Iti matlayan kapuunan ni David na nagapo ni Joseph na timakter, pinili ni Apo nga mga iwan, kini Apo tayo nga Yesu Cristo. Amen. Praise God. So, numarigligatan ka, ibagang, at ang purpose ni Apo. Amen. Hantay ko mga limitaran. Yan. Hantay ka limitaran. Dagi panunod tayo. Iti panunod tayo, hantay nga limitaran. Dagi tibagbanag na kaya nga langitan ni Apo Diyos. Nothing is impossible with God. Luman iti agdama, kat pinagrit na tayo, kat nga sungsungbatan ni Apo, dagi titawad tayo. Wadungahan tayo nga maritnan, suna itibiyag tayo. Yan. Agtuloy tayo lahat na kumangan, kahayaw kenkwana. Alahan tayo kumagaytoy nga pakaistoryahan, itibiyag na Naomi and Ruth, nga magpipig nga ni Diyos tayo kag sibibiyag. Amen. He is moving, and He is really moving. Answering our prayers in a mysterious way, and making or giving purpose to the lives of everyone. Yeah? He is moving, He is answering our prayers, and He is directing our lives with a purpose. Amen. God will make a way when it seems to be no way. That is the God that Naomi and Ruth serve. The God that King David serves. And it's still the same God that we are serving right now. So nga ituloy tayo lang takuma, isuna nga pagserbihan, ituloy tayo lang takuma, isuna nga tayawan. Tawatin man ng mag-der tayo. Hallelujah. Yes, glory to you, Lord. Hallelujah. We lift your name up high, Jesus.
Yes, Heavenly Father, yaman kami o God, di panag-remind mo, di pakistoryahan, no, kinirot. Agyaman kami o Lord for continually giving us, Lord, the strength that we need. O Lord, at dalagiti time, at dalagiti gundaway nga marikunami, hindi pa nagkapo. At daw, Lord, dalagiti gundaway nga mariribukan kami. Kaya apo mo ka di itulog na malipatan miska. Haming mo ka di itulog, Lord, nga makita mi no kasano ka nga gargaraw iti panagbiag mi. Hallelujah, hallelujah. Ang kanayon ka di apo nga i-remind na kami, di pa kaistoryahan, darot kininaw mi, nga si God, iti nag-ibanag, iti ka balid na successful iti panagbiag ka. Kaya Lord, ang mumigin patsyan mi, nga kastamot iti panaggaraw mo iti bibiyag mi. Garod apo dawadan mi kadi, nga si God, kanayon nga makiadda, isuro na kami o apo, nanyaman na itirumban nga ramidan mi, tapno iti kastag, may sa kami o apo, nga mangten ti pamadayaw, ita na santuan nga dagan mo. Yes, Lord, dawatin karon to God, nga bendisyonan, itutunggal may sa nga nagatento na Sunday, O Lord, manipod ka umingan, hinggang kataingan, si kakaditi may dayo o apo, agtuloy ka nga agbiag, agtuloy ka nga agtayang iti panagbiag, itunggal may sa kanyan. Continue to be the center, O Lord, of our lives, the center of our heart, the center of our mind. At apo, at sa bali nga pangitidaming, iti inaindaklan, kahit aklan nga pamadayaw, madilayin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God.